Hindi ito podcast, session 2, take 348. Yo, kumusta kayo? CS De La Peña, Hopya Makaduday, hindi ito podcast, kung saan wala tayong matututunan, tamang alingalan lang. At welcome sa second episode or second session ng Hindi Ito Podcast, kung saan gusto ko lang pag-usapan, tama ba yung term? Pag-uusapan ko yung isang content na ginagawa ko sa mga social media pages, sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, yung Morong Rizal, yung Rito sa Morong, kung nakikita ninyo yun. Bakit ko ba yung ginagawa? Rekta na. Hindi ko alam kung paano mag-i-intro eh. Bakit ko ba ginawang content yung Morong Rizal? Sobrang liit ng bayan na yun kumpara sa ibang bayan. Although may mas maliliit pang bayan kasi sa Rizal. Pero yung Morong kasi, kumbaga sa Lollipop, siya yung nasa pinakadulo na hindi basta-basta maaabot. Meron kang 200 dun eh. Pwede kang dumaan sa Taytay, tapos labas mo Cardona, Morong. Pwedeng dumaan ka ng Antipolo, tapos Teresa, Morong. Kumbaga sa Lollipop, kung ma-imagine ninyo yung Lollipop, narito yung Morong. Ayan. Itong gitna. Ayan. Tapos ito yung mga 200, ito yung mga raan na pwede niyang raanan. Parang bilog. Nakita niyo parang star. Anyway. Yan. Bakit ko ba naisipang gawin at mag-share ng mga salitang Morong o mga expressions ng taga-Morong? Siguro sisimulan ko sa umpisa. Kung saan ako talagang namulat sa pagiging Moronggenyo. Kasi ron ako lumaki, ron ako pinanganak, ron ako lumaki hanggang magkatrabaho. First few years ng pagtatrabaho ko naroon ako kasi yun nga, andito na ako ngayon sa Tokyo eh. 'Di ba? Umuwi-uwi. Umuwi-uwi lang ako sa Binangonan sa Kainta, sa Morong minsan. Pero yun, lumaki ako sa Morong Rizal at member ako ng isang church doon. Malalaman nyo kung bakit importanteng part yung sa church dito sa Morong. So, ron kasi sa church na kinalakihan ko, bata pa lang ako, sinasama na ako ng lola ko, pati yung mga pinsan ko. Tapos, ron ako nagkaroon ng mga kababata, ng mga kaibigan. Mula pagkabata, magkakasama na kami hanggang lumaki. Yung church na yun, sabihin ko na, yung Church of Christ kasi, merong church sa Morong. Tapos, kada barangay ng Morong, merong Church of Christ. Lahat ng barangay, kung hindi ako nagkakamali. Kasi, kada barangay, pag pupunta kami, may mga Church of Christ doon. At, bawat bayan ng Morong, bawat bayan ng Rizal, meron rin, may Church of Christ rin. So, yung mga Church of Christ na yun, nagtitipon-tipon. Halimbawa, siguro once a month ang pagtitipon-tipon ng mga youth, ng mga kababaihan, yun yung mga matatandang babae. Tapos meron rin mga kalalakihan, basta nag-iipon-ipon yung lahat ng Church of Christ sa buong Rizal. So, kapag merong mga event, matik yun na kumbaga, kilala na ng lahat yung Morong. Pag sinabing Morong, alam na kaagar kung saan iyon. Kahit mga taga Teresa yung tanongin mo, kahit yung mga malalayong Church of Christ. Antipolo, Pasig, sumasama rin minsan ng Pasig, may Marikina, ganyan. Dati kasama yung Marikina. Tapos, meron ring sa buong Pilipinas, kalat rin ng Church of Christ. Although hindi ko alam sa ibang bayan kung katulad ng sa Morong na lahat ng barangay meron, or sa ibang probinsya kung lahat ng bayan meron. Pero meron ring time, siguro once a year, madalas yun, na nagtitipon-tipon yung mga Church of Christ sa isang lugar. So sobrang rami ng mga Church of Christ. At kilala rin ang Morong Church of Christ roon. Hindi ko sinasabing sikat, pero pag sinabi kasing Morong Church of Christ, alam na kagad nila kung saan yun.
Siguro parte na rin doon yung ministro kasi namin, si Kuya Ruben, isang ano yun, kilala din yun ng mga Church of Christ sa buong Pilipinas kasi meron siyang nag-aano siya sa radio, kasali siya sa ano sa kapisan mga broadcaster. So broadcaster siya sa radio. Tapos meron ding kapag may mga camp and seminar, may mga event, nag-i-speaker din siya. Ganyan. At isa pa yun, meron din yung mga youth na every summer merong camp and seminar. Ibig sabihin, lahat ng youth ng Church of Christ nagsasama-sama. Isang linggo yun kapag provincial. So Rizal, pag buong Rizal, ang tawag namin Rizal SPKKK. Tapos, ayun, kapag sinabing Morong, kilala na kaagad. At kapag meron ring time, yung mga una-una pa sa aming batch, na uma-attend sila ng National Convention naman. So, lahat ng Church of Christ sa buong Pilipinas na youth, na kabataan, magkakaroon ng camp and seminar. Usually naman ito 2 weeks kasi nga national yung sakop niya, buong Pilipinas. Tapos kilala rin ng kapag sinabing Morong Church of Christ, kilala siya, Morong. Alam na kaagad nila kung saan iyon. Minsan, ayun, yung mga nauna sa aming batch, makukulit. Siyempre, sa mga kabataan, nakikilala yan sa kakulitan. Meron rin sa Pag Rizal na camp and seminar ng mga youth, pag sinabing Morong, yung iba makukulit yan, kilala. Tapos, eto na. So, siyempre, lumaki ako na ganyan. Teka lang, ayusin ko lang buhok ko. Gulo. Anyway, yaman na nga. So, lumaki ako na ganyan na kilala yung pag sinabing Morong, pag sinabing Church of Christ, alam na kaagad ng mga tao. Dun sa mga nakakasalamuha ko. Diba? Tapos nung lumaki ako, nagkaroon ako ng chance na makapag-aral sa Manila. So nag-aral ako sa PUP. Siyempre diyan maraming galing sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Merong galing Mindanao, Visayas, meron rin mga Luzon naman. Anong nangyari ron? Siyempre magtatanungan kayo kasi first time niyo magkakilala, magkita-kita. Taga saan ka? Anong school ka galing dati? Or may honor ka ba? Tinanong pa, napaka-chismosa naman nun. Hindi, ang usually, syempre, pangalan, tapos taga saan. Yung iba, pag tinatanong ko yung iba, sinasabi nila, Laguna, Cavite, taga Negros, yung mga probinsya talaga. Tapos pag ako yung tinatanong nila, ang sinasabi ko, Morong. Kasi, yan nga, lumaki ako na pag sinabi ko Morong, alam na. Alam na yung mga gawi namin, pati yung accent, ganyan, pati yung punto, pati yung lahat ng mga expressions. Kapag galing kami sa mga convention, tapos sinabi na Morong, alam na kaagad. Pero, nung nag-aral ako sa Manila nga, so ibang tao na ito, ibang mga tao na, hindi sila aware na merong Morong Rizal. Yung iba lang kasi meron akong kaklase na taga Antipolo. So alam niya yung Morong. Yun, nagets na yung Morong. Pero yung mga kaklase ko na taga Bulacan, taga Laguna, pag sinasabi ko, ano ba sasabihin? Taga saan ka? Taga Morong. Ang sagot nila, akala ko alam na nila, ang sasagot nila, saan yun? Ano yun? Morong Bataan? Parang ganun. Na may ganun, Morong Bataan. Kasi mas kilala nga yung Morong Bataan dahil sa mga beach, di ba? Madalas doon nag-outing yung iba. So nagulat ako kasi ba't hindi nila alam yung Morong? Buong buhay ko kapag sinasabing taga saan ako, tapos pati yung religion din, pag sinasabing religion. Although, sinasabi sa amin na hindi religion yung Church of Christ, pero it's another topic. Doon na lang tayo sa syempre group nga siya ng sa church siya. So kino-consider na religion. Anyway, pag sinabing taga Morong ako, hindi nila alam yung Morong. And to think na dati nga kapag sinasabing taga Morong, alam na kaagad yung punto mo. Alam na kaagad kung saan lugar. Katabi ng Teresa, katabi ng Cardona. Tapos, alam nila yung culture ng mga taga-Morong na marami kaming expressions. Pero pagdating ko sa labas,
paglabas ko sa circle namin na yun, wala nakakaalam ng Morong. And hindi naman ako na medyo nagulat ako o hindi naman ako nalungkot. Pero siguro may konting lungkot kasi buong buhay ko akala ko pag sinabi kong taga Morong ako, alam na kaagar. Alam nila yung lugar namin, alam nila yung lugar kung saan ako pinanganak, kung saan ako lumaki. Kumbaga, dapat parang sa akin, common knowledge na merong Morong Rizal na nag-e-exist. Pero hindi pala ganyan. Kaya, ito, hanggang sa kahit nagtatrabaho na ako, ganyan pa rin. Hindi nila alam yung Morong Rizal. Pag sinasabi kong Morong, iba yung naiisip nila, Morong Bataan. Tapos hindi nila alam yung mga pinagagawa namin sa iniisip nila, sobrang liblib ng lugar na yun. Although, hindi naman siya liblib pero ayun nga, parang nasa sulok siya na kailangan pang dumaan sa mga dalawang bayan yung dadaanan mo, yung options mo para makarating roon. So, hindi siya along the way talaga. Tsaka kung dadaan kang Morong, ang pupuntahan mo lang naman riyan, Tanay, Pililya. Tapos, daan lang. Hindi ka talaga makakapag-stay sa Morong kasi halos wala ka namang mapupuntahan rin talaga. At ayun, pati sa trabaho namin na frustrate ba? Hindi naman ako na-frustrate nun. Basta medyo nakakalungkot lang na hindi pala kilala yung bayan namin. Parang buong akala ko na sikat yung Morong Rizal. Na alam na ng lahat yung bayan na yun. Yung pala, hindi pa. So kaya ako rin ginawa yung rito sa Morong para maipakilala rin yung bayan namin na merong Morong Rizal na nag-e-exist. Sabihin na nating natamaan yung pride siguro na buong akala mo alam na ng lahat pero hindi pala. Pero ayun, opportunity na rin para ipakilala yung bayan ng Morong Rizal at saka i-introduce din yung kultura ng Morong. Kasi kapag sinabing Morong Rizal, dun nga sa mga dati-dati na circle na napupunta ako sa mga event, alam agar nila yung punto namin. Yung letter D namin nagiging R. Meron kaming punto na akyat baba. Medyo similar siya sa Batangas pero hindi. Medyo similar siya sa Quezon pero hindi. Alam mo yun. Tapos speaking of accent pa. Sorry, dumigay pa. Speaking of accent pa. Bawat barangay sa Morong may kanya-kanyang punto. So gusto ko ring ipakilala rin siguro kung gaano kayaman sa kultura yung Morong Rizal. Hindi sa pagyayabang. Hindi sa pagyayabang. Hindi, pero gusto ko rin ipakilala na kakaiba kasi ang Morong kasi bawat barangay may punto. Kumbaga, hindi lang merong general na puntong Morong yung sa bayan. Pero pag pumunta ka sa San Guillermo, sa Bumbungan, sa Lagundi, o kung tawagin ng iba, Lagunre. Kasi nga, yung letter D namin, nagiging R. May iba't ibang mga punto pa yan. So, yun lamang alam kong bayan. Morong lang alam kong bayan na may kanya-kanyang punto sa bawat barangay. Tapos, Morong lang din ang alam kong bayan na bawat barangay merong Church of Christ. Isa pa yun. Yung isisingit ko lang yung Church of Christ. Pag tinagtatanong sila kung anong religion, sabihin ko Church of Christ. Akala ko general knowledge na rin yun. Yung pala hindi pa. Hindi nila alam. Tatanong, ano yun? Kasi ang sikat nga, born again, ano pa ba? Catholic, yan, Baptist, Mormons. Yun ang mga sikat talaga. Tapos akala ko yung Church of Christ, sikat rin. Kalang, i-adjust ko lang ang ipuan. Yung pala hindi pa. So, parehas yung religion, tsaka yung aking lugar na kinalakihan, na akala ko, dapat alam na ng lahat. Hindi pa pala. So, yun. Kaya ko ginawa rin yung rito sa Morong. Nasa na ba ako? Yun, nasa punto. Sorry, napalakas. Yun, nasa punto ng mga taga-Morong. At gusto ko ring ipakilala rin hindi naman ipakilala, pero at least malaman siguro ng iba na ang Morong Rizal,
may kakaibang accent yan. So kapag narinig niyo yung accent na yun, na hindi namin ginagamit sa Manila kasi sobrang parang kakaiba eh. Up down yung accent. Sobrang tigas ng dila ng mga taga Morong. So siguro kasi ayaw ng mga taga-province na malaman silang taga-probinsya. Rati lang. Na kapag nagpunto ka, hindi ka in. Parang ganun. Pero ngayon, hindi na uso yun. Parang gusto kong ipakilala na taga Morong Rizal ako. Ganito yung punto namin. At pero may times naman talaga na mahirap nga talaga magpuntong Morong. Lalo pag yung setting ninyo, halimbawa, nasa meeting kayo. Ang isa pang notion sa mga taga Morong kapag nagpupuntong Morong parang laging galit. Meron naman parang malambing, pero more on laging galit ang mga taga Morong. Kaya siguro hindi rin namin masyadong ginagamit sa corporate setting. Pero ito nga, isang avenue na rin to sigurong hindi ito podcast para ma-share ko sa inyo yung mga accent. Parang gusto kong gawing puntong Morong na lang itong podcast na ito eh. Hindi pala ito podcast. Parang gusto kong magpuntong Morong na lang kapag hindi ito podcast. Hindi na rin ako nasanay kasi simula nung lumipat ako rito sa Tokyo. Tapos palipat-lipat ako ng bahay Minsan nasa Kyoto, nasa Shanghai, ganyan. Nasa Russia, minsan nasa Russia ako. Parang gusto ko na ring i-adapt na gusto ko na ring gamitin talaga yung puntong Morong. Kahit sa pag-stand up comedy, parang gusto ko na ring gamitin. Medyo pinag-aaralan ko pa pero sana magawa ko. At nasaan na ba ako? Kalimutan ko na yung naikikwento ko. Ayun, basta yung gusto ko nang ipakilala rin yung sa stand-up comedy rin. Gusto ko na rin i-introduce yung pagiging Moronggenyo sa stand-up comedy. Ito'y naikwento ko nga pala itong rito sa Morong kasi alam ko may sasabihin pa ako pero uunahin ko na muna ito. Kasi nitong last week may nag-message sa akin isang kagawad sa Morong. Kababata ko rin ito, si Yaya Mark. Sabi niya, CS, pwede ka ba sa 13, tama ba? June 13 at 13 pupunta sa Morong, makikipag-usap kasi naghahanap yung kapater niya, si Matt. Konsehal naman din sa Morong na mga nagva-vlog, vlogger, na mga nagko-content na mga taga Morong. Ay sakto, nakita nila yung aking mga content. Siyempre, makikita nila yun at mga kaibigan ko nga yun. Alam nila yung ginagawa ko na rito sa Morong, na i-share ko yung mga salitang Morong. So, pinatawag ako roon, punta kami sa munisipyo ng Morong. Hindi lang ako. Tsaka nagulat nga ako kasi ba't ako kasali maliit lang yung page ng Hopya Makaduday, di ba? Maliit, sobrang liit lang. Wala masyado nakakilala. Sa mga naroon, mga streamer na taga Morong, live streamer, content creator, sa mga followers nila, libo-libo na talaga. Ayaw kasing i-spoil kung ano yung mangyayari. Pero gusto nilang parang magtulong-tulong yung mga taga Morong na ma-promote ang taga Morong, yung Morong Rizal mismo. Kaya ayun, sobrang saya rin kasi na-consider ako Siguro dahil rin sa rito sa Morong, kaya na-consider rin ako. Pero yun, magkakaroon ng sana hindi ma-jinx. Ayoko ma-jinx kasi sobrang ganda nitong naisip nilang project. Yung parang mag-iipon-ipon yung mga content creators na taga Morong. Tapos magkakaroon gagawa ng content. At kasama roon yung puntong Morong. Kasi meron rin mga nagko-content na puntong Morong. Sobrang titigas talaga. May sinabi yung isa namin kasama, nakalimutan ko lang yung pangalan ng page. Pero sobrang tigas raw noon. Tapos may isa pa, dalawa o tatlo yung sinabi niya. At ito rin, para makatulong na rin, ganyan yung gusto kong gawin na ipakilala yung puntong Morong sa buong Pilipinas. No? Buong Pilipinas. I mean,
siguro one step at a time. Since nagko-comedy naman ako, nakakasalamuha ako ng ibang tao outside of Morong Rizal. Tapos merong chance or yung ginagawa ko, nasa harap ako ng stage na nakikinig yung mga tao sa sinasabi ko. Pwedeng avenue siya para ipakilala yung Morong Rizal. Pero hindi pa sa ngayon siguro kasi pinag-aaralan ko pa kung paano magiging effective yung punto namin. Kasi hindi pa nga siya kilala eh. Yung punto namin sa stand-up comedy. Siguro mga 30 years pa siguro. Hindi, ano natin yan. Sakto may open mic mamaya. Ano kaya? Pag-isipan ko. Practicein natin mamaya. At ano pa ba? Meron akong sasabihin kanina na kalimutan ko. Pero sige, ano na lang natin. I-park na lang muna natin. At ayun nga, ako si CS de la Peña, taga Morong Rizal. At kung mapapansin ninyo, pag nagpupuntang Morong ako, hindi na rin gaano masyado. Kasi yun nga, parang kahit sa work, parang kapag nakikipag-usap, iba kasi pag puntang Morong baka hindi magets. Pero siguro at least paglipas pa ng panahon, kapag marami na kayong naririnig ng mga taga Morong, malalaman ninyo kagar na, taga Morong iyan. Pati kayo naging taga Morong Ay, taga Morong siguro yan. Dapat pala ganyan. Ayan. Bawa, abay huo. Pag narinig niyo yung abay huo, hindi na magtataka yung mga tao na taga saan kaya to? Taga saan kaya to? Ayan. Nila. Taga saan kaya to? Anong lugar kayan? Pag narinig niyo yung punto namin, maalaman niyo na kaagad na taga Morong Rizal ito. So parang masarap isipin na kapag may nakarinig sa iyo, alam na taga Morong ka. Ayun lang, kaya parang subong i-incorporate rito sa hindi ito podcast, tsaka sa pagsa-stand up. Pero kailangan ko ng pangatawanan ito kasi sinabi ko na dapat in 30 years dapat malaman na kagad na ako taga Morong para kilala na taga Morong Ayun, tapos na yung recording. Pero pagtayo ko, naalala ko yung sasabihin ko tungkol sa Morong Rizal. Tingin ko hindi sa pagiging bias, pero yung Morong Rizal kasi deserves to be recognized kasi sobrang yaman ng Morong Rizal pagdating sa kultura. Maraming kultura ang Morong Rizal na hindi makikita sa ibang lugar. Yung iba nga nananakaw na eh. Hindi naman sa sabihin ko na nananakaw kasi yung mga bagay na sa Morong nagmumula na yung ibang bayan na ang gumagamit as their pagkakakilanlan. At yun, sa pagdating sa art, sobrang yaman ng Morong Rizal pagdating sa art kasi maraming artist sa Morong. Painting. Kung hindi nyo kilala sino nga yun? Di ba? Nakalimutan ko. Hindi, si Kapaeng Pacheco. Isa siya sa mga magagaling na painter ng Morong Rizal. Finger painter. Daliri ang gamit niya. Hindi naman nakapanor ako ng exhibit niya rate. Exhibit ba tawag roon? Basta nagpainting siya sa school namin, sa Morong National High School. Gumamit siya ng daliri. Daliri yung ginamit niya ng una. Tapos meron ring paintbrush. Pero more on sa finger painter ang bansag sa kanya. Pwede niyo siyang i-search. Si Kapaeng Pacheco. Ang alam ko sculpture din yata 'yun. O baka ako lang ang nakakaalala. Pero yan, more on siya, finger painter. Meron siya mga exhibit sa ibang lugar. Meron ring maraming painters ang Morong Rizal. Merong museum nga sa Morong Andun naka-display yung mga paintings ng iba't ibang artist ng Morong Rizal. Pagdating sa tattoo, magagaling rin ang mga taga Morong. What else? Ang alam ko meron rin taga Morong na nagde-design ng mga gown.
ang tawag sa ganun, designer, fashion designer. Meron taga Morong na ginamit na yung mga gawa niya sa mga malalaking pageant. Pagdating sa music, sobrang raming magagaling na musician sa Morong. Would it be a show band or talagang merong original compositions, maraming artists or maraming musicians na makikita na mga galing sa Morong Rizal. Sa mga salita, mayaman sa salita ang Morong kasi sabi ko nga, siya, word factory. So maraming mayaman ang kultura ng Morong, maganda siyang, wala nga lang masyadong tourist spot roon, kaya siguro hindi tinatao. Pero pagdating sa kultura, may ilalaban. Pagdating sa art, performing arts, yan, meron sa school namin rate, sinimulan nung isang teacher ni Sir Jesse, yung Diamond Theater. Ayan, lagi silang may palabas sa school dati. Hindi ko alam kung meron pa ngayon noon. Ang alam ko, nasa ibang school naman na yung pinagtuturuan niya. Sabi ng mga kaibigan ko, kasi naghanap ako ng dati, may Diamond Theater pa ba? Meron pa rin sa ibang school. Pero yun, pagdating sa performing arts, talagang nahasa ang mga taga Morong. Although hindi lahat ng taga Diamond Theater ay taga Morong, kasi yung iba taga ibang lugar na nag-aaral rin sa school na yun, dumadayo sa school. Tapos nagiging part sila ng theater. At bukod pa roon, pakita mo. Kung alam niyo yung pakita mo, sila yung usually lumalabas sila kapag Semana Santa. Yung sa Sinakulo, lagi silang nagpe-perform sa plaza. Libre yun, walang bayad. At bukod doon, alam ko meron pa silang ginagawang ibang mga pag nagpe-perform din sila pag kailangan ng bayan ng Morong, kasi pangkalinangang, sorry kung hindi ko alam, basta pakita mo ang tawag, sila yung main, hindi ko alam kung meron pang iba, pero sila yung alam ko talaga na pagdating sa performing arts, sila yung magagaling at sila yung nakafocus dun sa performing arts pagdating sa Morong. Ano pa ba? Stand-up comedy. Wala pa. Ako pa lang yata. Wala yatang merong mga stand-up comedian roon. May mga kilala ko na, pero Okrayan comedy naman sila. At hindi ko kaya yun. Sobrang magagaling sila. Pagdating sa stand-up comedy, wala. Ako pa lang yata ang sumusubok magkaroon ng pangalan. Pero subukan natin yan. Sana magtuloy-tuloy ang ating journey sa stand-up comedy. Ano pa ba? Education. Center of Education ng Morong dati. Biruin mo yung Rizal Polytechnic College. Ano pa ba? Morong National High School. Dati Morong High School din. Hindi siya basta pang mga taga-Morong lang. Kung alam niyo yung kanta ni Glock 9, first year high school sa Morong Rizal, kahit taga Binangonan siya. Kasi yung ibang bayan, mga taga ibang bayan, walang school dati na pang college or pang high school. Lahat nasa Morong. So, siguro ko consider ka na rin na Center of Education din siya. Meron pa mga taga Antipolo, mga taga Teresa na nagpupunta sa Morong para doon mag-aral. Nung high school ako, may kaklase akong taga Binangonan. So, ang aga niyang pumapasok. Ba't ko ba naisali yun? Basta yun, may maraming school sa Morong. So, siguro pwede natin siyang tawagin na sentro ng edukasyon pagdating dun sa Rizal. O ako lang nagsasabi nun. Huwag yung masyadong seryoso, baka sabihin ng iba, yabang mo naman. Center of Education. Ungas. Hindi, pero yan. Pero totoo yun kasi ang daming nag-aaral na taga ibang lugar, mas pinipili nila sa Morong mag-aral. Ano pa ba? Yun, yung University of Rizal System sa Morong, mga taga ibang lugar din. College naman yun ngayon. Dating Rizal Polytechnic College. Yung mga taga ibang lugar din na nag-aaral dun. Hindi lang mga taga Morong. Ano pa ba? Basta marami pa. Sobrang yaman ng Morong Rizal sa kultura at gusto kong ipakilala. Sana makadalaw kayo roon. Kahit minandal lang kayo. Merienda. Sana makadalaw kayo. Tapos makita nyo yung mga pinagmamalaki ng Morong or ma-experience nyo yung kung gaano
Hospitable ang mga taga-Morong. Hindi. Basta malalaman nyo yun, pag nakahalubilo kayo ng mga taga-Morong, malalaman yung nasa Morong kayo. Or malalaman nyo na taga-Morong yung kausap nyo. Kapag, depende sa punto. Kapag pag na-experience nyo agad yung, or narinig nyo agad yung punto ng taga-Morong. So, yun. Naidagdag ko lang kasi tapos na nga yung recording. Anyway, yun lang naman sa segment na ito. At bago tayo lumipat sa susunod na segment, sa mga susunod na segment, yung shot mo na at saka wag ganun man, gusto ko lang ulit mag-promote ng aming mga susunod na shows, The Comedy Crew. Maraming salamat pala sa mga nagpunta, sa mga nanuor ng show ng The Comedy Crew sa The 70s Bistro noong Friday, June 14. Ba? June 14. Yun yung headliner show ni Anthony Andres, yung magician, comedian ng The Comedy Crew, at ni Gris Hunyo, isa sa mga sobrang sisipag na magbigay ng feedback sa mga baguhan at magaling rin na stand-up comedian ng The Comedy Crew. Thank you sa mga pumunta ng Friday. At sa show namin nung June 15, Saturday, sa Meats and Deli sa The Grove by Rockwell. Yun yung nag-headline si Alex Calleja, nag-host si Israel Buenaobra. Sila yung founders ng The Comedy Crew. At nag-open kaming 3 na pinakabagong members ng The Comedy Crew. Si Marlon, Tapalord, si Franzo Pinaldo, tapos ako. Yun, maraming salamat sa lahat ng nagpunta. Sana nag-enjoy kayo. At sana napapanood nyo ito para alam nyo na nagpapasalamat ako. Mamaya, pasalamat ako ng pasalamat. Di pala kayo nanonooran eh. Tapos sa susunod, ngayong week, June 21, 2 ang shows ng The Comedy Crew. Isa sa BGC, District 1. Andyan si Alex Calleja. Siya yung mag-headline. Tapos kasabay noon, yung show ng Men at Walk Podcast. Yung comedy show nila, comedy special ng Men at Walk Podcast. Sila si Rex Miliora at si Dawit Tabonares. So mag-o-open ako dyan. Sana makapanood kayo. At merong live recording ng podcast nila. Parang iniisip nila kung magla-live recording sila. Pero sana matuloy. At kung meron kayong time sa Friday, kasi di ba Sabado naman na kinabukasan, noor kayo. Magandang experience itong stand-up comedy. Tsaka para ma-introduce na rin sa ibang tao kung ano ba yung stand-up comedy na ginagawa namin. Na hindi siya yung usual na Okrayan comedy. It's more on point of view talaga. Point of view comedy. Pinipilit naming or humahanap kami ng mga nakakatawang bagay sa ibang nakakalungkot na event, or hindi man nakakalungkot pero basta sa lahat ng mga pangyayari, will it be negative or positive, hinahanapan namin ng nakakatawa yun. At syempre nagkukwento na rin kami ng mga stories and jokes. Basta mapapanood ninyo, sana makasama namin kayo sa isa sa mga events. So June 21, District 1, and Asbury pala sa Makati yung Men at Walk Podcast or Men at Walk Comedy Special, the Asbury Makati. Thank you. At nag-ayos ulit ako ng buhok bago tayo dumako. Bago pumunta tayo sa ating next segment, yung shot mo na. Ano ba ito? Sabagay, hindi ito podcast. Parang morning show. Parang noontime show, may mga segment, tama. Pero ulitin ko, itong shot mo na ay segment kung saan magbibigay tayo o magfi-feature tayo ng mga bagay, maliliit na bagay or malalaking bagay na pwede natin pagkunan ng kasiyahan dahil ang mundo ay puno na ng problema. May script, wala akong script. Anyway, punong-puno ng problema ang mundo, so meron mga bagay dyan na pwede natin pagkunan ng happiness at isa-shot natin yan, i-cheers natin yung mga yan. At para sa second episode na ito ng Hindi Ito Podcast, pero ito yung unang i-feature natin. Ito yung nakuha ko rin dun sa libro na Happiness Is. Ito yung pinakaunang illustration na naroon, which is start of a journey. Mga journey, ito yung pagsisimula ng mga bago mong mga gustong gawin sa buhay. Siguro mga chapter ng buhay mo
Wait lang, sasara ko lang yung pinto. Okay, nagbabalik. So, ito yung hindi ito literal na journey or yung pagta-travel. Ah, hindi ito yung literal na aalis ka ng bahay, pupunta ka sa ibang lugar. Hindi yun eh. Pwede itong yung bagong trabaho, bagong career, ano pa ba? Bagong hobby na gusto mong subukan. Kailangan ko tumingin sa notes ko. Bagong chapter ng buhay, pwedeng kasal o kasal lang may bago kang anak, moving to another location, moving to other places, migrating abroad. It's a start of a journey. Meron kang bagong project. At personally, ito, close to home, close to my heart. Yung start of a journey. Gusto kong i-shot yung ito, pagsisimula ng hindi ito podcast. Kasi gusto ko nga ring simulan, gusto kong tingnan kung hanggang saan ako dadalhin itong pinagagagawa kong ito. Matagal ko ring pinag-isipan kung gagawin ko ito. At ito na, nagawa na natin. So, siguro deserve naman nating lahat na kapag nasimulan na natin yung first step dun sa journey na gusto nating gawin, na gusto nating puntahan, i-celebrate natin yan. Isa pa yung journey ko sa stand-up comedy. So, relatively sobrang bata ko pa sa pagsa-stand-up kumpara dun sa ibang mga nauna. Kasi sobrang gagaling na talaga nila eh. Pero ako nasa baby pa. Tawag nga ng iba. Parang sinasabi rin ng ibang veterans na yung ginagawa namin ng mga kasabayan ko, relatively sobrang bata pa niyan kumpara sa ibang comedians. Pero sobrang saya rin kasi at least 'di ba, matagal ko rin pinaghandaan ito. Matagal ko rin pinaghandaan yung pag-stand-up comedy. Kasi nung una, sulat-sulat muna. Tapos bago sumalang sa open mic na medyo may kaba pa yan. Merong time na parang mag-open mic na ako ngayon pero hindi pa matutuloy, parang ganyan. At tulad rin ng pagsa-start ninyo ng mga journey ninyo sa buhay, ng mga gusto ng mga trip ninyo. Alam ko sobrang tagal nyo ring pinag-isipan, sobrang nakaka-anxious yung na-anxious tayo kung ano kayang mangyayari. Ano kayang mangyayari sa kapag ginawa ko ito, baka mag-fail ako, ganyan. Pero tulad nga ng sinasabi ng iba, kasama yung failure sa mga journey na gusto nating tahakin. Kasama yung failure sa pag-achieve ng success, 'di ba? So the more failure na sinasabi nila, the more failure na makukuha mo, the more na or mas mabilis kang makakarating sa success kasi yung mga time na hindi mo na gagawa, yung mga hindi mo na a-achieve yung tamang sasabihin ko. Yun, the more na nagfe-fail ka, sige yun na lang. Doon ka mas natututo. Parang kay Thomas Edison, yung sa light bulb, kakabasa ko lang doon sa isang libro. 1014, kung hindi ako nagkakamali, 1014 times siyang nag-fail roon sa paggawa ng light bulb. Pero hindi niya tinuring na failure iyan. Parang 1,000, taas ng pride niya, hindi siya nagkamali. Sinasabi niya, 1,014 times siyang natuto or 1,014 times niyang nalaman kung paano magiging tama or magiging successful yung paggawa ng light bulb. And ayun, hindi tayo magfe-fail, hindi tayo magsasucceed kung hindi natin sisimulan yung mga journey na gusto mo mangyari sa buhay mo. So, kung meron kang gustong simulan dyan, bro, yo man, kung meron kayong mga gustong simulan riyan na mga bagay, tulad nga sinabi ko kanina, bagong career, gusto mo ba mag-travel, ano pa, gusto mo magpakasal, gusto mo ng bagong hobby, may gusto kang puntahan na lugar, gusto mo mag-hiking, ano pa, yung mga journey mo basta lahat ng journey na may isip mo, mag-migrate ka sa abroad kung gusto mo, ituloy mo na yan. Kasi yung pagsa-start, it's parang isang malaking bagay yan. Akala mo sobrang liit ng first step, pero isa yan sa pinakamalaking bagay na kailangan nating gawin para
makuha mo yung success na gusto mo or gusto mong marating yung goal na gusto mong puntahan. So yung sa start of a journey, hindi siya, sabi nga, hindi siya maliit na bagay. It deserves to be celebrated. Kapag nagawa mo na yan, i-celebrate natin yan, pare. At sa mga kaka-start pa lang ng journey nila, halimbawa, kanina, yung mga plano mo, naisakatuparan mo na, yung first step nagawa mo na ngayon, congrats sa'yo. At i-shot na natin yan, pare. Hindi ko alam kung saan papunta yung hindi ko alam kung saan papunta yung segment na to, pero siguro, gets niya naman siguro. I-improve na lang natin sa mga susunod pang episode. Pero shot mo na. Ang isa-shot natin ngayon ay Cucumber Lemonade ng Angel's Pizza. Hindi nga pala to sponsored. Gusto ko lang sabihin na kaya ito yung isa-shot natin ngayon. Kasi habang nag-iisip ako nung pagsa-start nitong podcast, same thing din nung nag-iisip ako mag-stand-up comedy. Kumakain kami sa Angel's Pizza. Tapos tinititigan ko tong cucumber lemonade na to. Yung bote ng cucumber lemonade. So, tingin ko tama lang naman na ito yung una nating i-shot kasi kasama ko to habang nag-iisip nung mga journey na gusto kong gawin sa buhay. And obviously, inimbento ko lang yan. Ano lang yun, invento ko lang kasi ito lang yung available Ito lang available. So, yan, sa mga teka lang, may idadagdag muna ako bago natin i-shot to. Meron ako mga quotes na nakita na tungkol sa pagsa-start ng journey. I-share ko lang na sabi rin sa isang librong nabasa ko. Pakita natin. Ito na lang. 1,000 plus little things happy, successful people do differently. Ito. Sobrang daming quotes itong librong ito. Magsasawa ka. Tungkol sa lahat ng mga pinagdadaanan mo sa buhay. Isa yung quote na ito ay the hardest step is always the first step. Diba? So, kasi andyan pa nga yung mga mga takot mo, yung ano bang sasabihin ng ibang tao. Imposible hindi natin naiisip yun. Ano kayang sasabihin ng ibang tao? Ano kaya mangyayari? Nakakahiya pag nag-fail ako. So, it's always the first step, yung hardest step daw. Pero pag nagawa mo na yung first step na yun, mas may isip mo. Although hindi ka ganun ka, siguro tingin mo hindi ganun kaswabe yung resulta ng first step mo. Tulad sa akin yung first open mic ko, hindi naman siya sobrang kill. Pag kill, yung sobrang daming tumatawa or lahat ng beat mo, tinawanan ng malakas. So, hindi naman siya ganun. Lagi naman ganun Hindi ka naman magsasucceed talaga ng first time talaga Hindi mo naman makukuha lahat the first time. Pero at least nagawa mo na. Kumbaga, yung takot mo, yung anxiety mo na kaya ko ba? Nagawa mo, kaya mo. Ang gagawin mo na lang ulit is, yun, i-improve mo yung mga pinagagawa mo. In my case, sa stand-up comedy, merong ginagawa na papanoorin yung set. Parang dito ako lumaylay, dito ako nagkamali. Na mali yung choice of words ko. So, papalitan mo, parang ganyan. At least nagawa mo na agad, di ba? So, yung first step, yun yung mahalaga. Pag nagawa mo na yung first step, diyan ka na mag-uumpisa mag-improve. So, gawin mo na yung first step, pare. Hindi ako sanay magsalita ng pare. Yun, isa pa yung karugtong nito, you don't have to be great to start, pero you do have to start para maging to be great. Ayun, alam mo, self-explanatory. Naalala ko pag nagtatanong kami sa pag mga Bible study, babasa ng verse. Ano ibig sabihin? Self-explanatory po. Sa school. Pero yun, kasi nga, hindi naman first time mo talaga, sobrang galing mo na. Pero yan, kapag nag-start ka, dyan ka magsisimula na magkaroon ng improvements. Doon mo makikita kung saan ka medyo mahina. Tapos doon mo na, i-review mo na yung sarili mo, i-assess mo na para maging successful ka. Or you have to be great doon sa napili mong journey. Tapos, isa pa, sabi ni Tony Robbins, the only impossible journey is the one you never begin. So pare, simulan mo na yan kasi hanggat di mo sinisimulan,
Teka lang, may dumi yata. May libag yung ano ko, isa-shot ko. Kapag hindi mo sisimulan, hindi mo yan hindi mo maabot yung gusto mo. Puro nasa isip mo lang yan. So, para maging reality ang gusto mong gawin, simulan mo na, pare. Simulan mo na, pare. So, yan. Shot na natin. Para sa mga journey na sinimulan at mga gusto mo pang, at mga sisimulan pa lang, shot na natin. At kasama kong Angel's Pizza. Angel's Pizza Cucumber Lemonade sa lahat ng mga journey na sisimulan natin. Shot, pare. Corny. Alright. Galang, lilinisin ko lang yung table tapos next segment na tayo. At nagbabalik, Opya Makaduday, si S. De La Peña, para sa ating segment ng Wag Ganon Man, kung saan, ito nga, ang segment na ito ay tungkol sa mga nakakainis na nagawi ng mga tao. Hindi natin ito ginagawa para i-mock yung mga tao na gumagawa nun. Kasi hindi naman tayo perfect. Yung mga inconsiderate at mga walang mga kasuklam-suklam na ginagawa sa lipunan. Hindi. Yung mga inconsiderate tsaka mga disrespectful na gawin ng mga tao. Hindi natin sila i-mamak. Pero isa rin itong reminder siguro sa atin na wag natin silang tularan. Maganda kung mapapanood nila ito. Kung may mapapanood sila kahit isang episode tapos ganyan ang ginagawa nila. Tapos, ma-realize nila, mali pala yun. Kasi hindi tinuturo sa kanila nung araw sa GMRC. Pero maganda rin na kung di man sila kung di man nila mabago yun, at least huwag tayong dumagdag. Diba? Huwag tayong dumagdag. At ang ating episode ngayon ay ito. Siguro na-experience ito ng lahat ng mga commuters. Kasi commuter din ako eh. Lahat ng open mic, lahat ng shows na pinupuntaan ko, nagko-commute ako. Dahil wala akong sariling sasakyan. So, halos every time. Tama ba yan? Tama bang term yan? Basta halos laging sobrang dalas na maka-experience ako ng ganito. Yung mga nagahag. Yung mga Tagalogin ko na nga lang, yung pag sumasakay sa UV, di ba? Pag sumasakay sa UV o kaya sa FX, itututok nila yung aircon sa kanila. Nakakaiyamot kasi lalo kapag yung mainit na nga yung panahon na eh. Tapos kasasakay lang nila. Tapos maraming tao sa likod. Tapos itututok nila lahat, lalo pag nasa unahan siya. Tapos tututok nila lahat ng aircon sa kanila. Ilan? 6 yun. Sobrang kapal naman ng mukha noong kapag 6. Tapos meron naman 3 lang. Yung 3 rito sa kaliwang side, yun ang itututok sa kanila. Eh syempre, di ba? Hindi lang naman sila yung pasahero doon sa UV. Pangalawa, gusto ko lang i-point out na yung mga UV at mga FX public transport yan. Hindi natin sila inarkila na pagsakay natin nasa atin lahat ng karapatan para maging convenient. Parang hindi mo karapatan na sa'yo lahat yan kasi meron kang kasama. Merong mga nasa likod rin na naiinitan, lalo na kapag yung mga FX ang aircon kasama na yung nasa harap, kasama na yung mga nasa likod. Siguro naka-experience na kayo noon. Yung walang aircon dun sa likod na part. Ang aircon lang nasa harap. Tapos dapat isasama na yung mga nasa likod. And naka-experience na ako niyan. Pinaka-memorable, di ko makakalimutan. Meron akong sinakayang UV. Tapos may sumakay na 2. Ang aircon ng UV, kung alam niyo yung wala sa harap, wala sa pinakaharap ng UV, sa likod ng driver, wala roon. Yung across the universe, across the UV yung aircon niya. So marami siyang window kada seat or kada row merong mga bintana ng aircon. Nasa pinakalikod ako. Tapos merong aircon para ron sa row na iyon.
Dalawa. Tapos may sumakay. Tapos tumabi sa akin. Ang ginawa, yung dalawang window na yun, dadalawa kami sa likod. Actually, tatlo. Pero nasa kabilang side na yung isa. May sarili siyang window. Tapos kaming dalawa magkatabi sa pinakalikor. Nilagay niya sa kanya yung yung aircon. Parang tinutok niya sa kanya. Hindi ko alam kung di niya ako nakikita o ano. Ang ginawa ko, sumandal na lang ako kaysa ako makipag-away. Sumandal ako para at least naaabot naman ako ng aircon. Pero, di ba, dalawa yung window eh. Hindi mo ba nakita na may tao? Sana maging considerate ka naman na tigisa tayo. Gusto kong sabihin, uy, tigisa tayo. Medyo matatawa ka na rin lang sa ugali ng tao. Pero siguro peaceful lang ako nung time na yun, pero kung makatapat siguro yun ng mga taklesa, away talaga yun. So yun, para makaiwas rin sa away kapag mga ganyan, meron rin pala isang one time na mga magpaparinig ganyan, uy, may mga tao rito sa likod. Pero hindi ganyan ang punto kasi puntong morong yun eh. Parang, ano ba yan? May mga tao dito sa likod. Tapos hindi pa matitinag yun. Ang tawag rin sa magaganyan ng buhok Yung magbabato pa ng buhok sa likod, parang siya pa yung nasa tama. Which is, yun nga, nakakainis. So, siguro wag nating tutularan yung mga ganyan. Or, kung nakasakay kayo sa UV ngayon, tapos pinapanood nyo itong video na ito at meron nagganyan, ipapanood mo. Kunin mo yung messenger, tapos send mo yung link. Teka, pre, may isasend ako sa yung link, at panoorin mo. Diba? Alam na niya yun. So yun, tandaan lang natin na public transportation siya. Sabi rito sa ChatGPT, sabi rito sa notes ko, shared space yan. So hindi lang ikaw may karapatan sa lahat ng mga amenities na nariyan. Kahit pa may amenities. So, may swimming pool pa yan. Basta yung mga aircon, ganyan. Yan naman ang pinaka-common eh. Hindi siya sa'yo lahat. So, napaka-importante na maging considerate ka. Pwede mong gawin, tulad ng, hindi naman ako perfect. Hindi ko sinasabing perfect ako. Pero, usually ginagawa ko pag nasa harap ako, ang ginagawa ko ay tinututok ko yung aircon sa likod. Medyo likod. Pero, parang enough lang para mahanginan din ako kahit konti na mukha ko, ganyan. At makaka-refresh din naman yun eh. Tapos at least natututukan pa rin nasa likod. O kaya, wala pa ako nakikitang gumagawa nito, pero mainit sa labas, tas bagong sakay, pwede mo sigurong sabihin na guys, napatawa ko lang sarili ko yun. Guys, 5 seconds lang gusto, sobrang init sa labas, nakaupo naman na kayo kanina pa, pero saglit lang. Para hindi ko naman sinabing ganyan na sasabihin, pero, di ba, may mga, at least magpaalam ka na, saglit lang po, kahit mga 5 seconds, 10 seconds, ganyan. Pag hindi ka pa napapreskuhan, sabi 1 minute, ganyan. Pag hindi pa rin, 5 minutes. Pag hindi pa rin, 30 minutes. Sa'yo na lahat. Teka. Sa'yo na lahat. Hindi, yun, magpaalam. Pwede naman siguro. Wala pa ako nakikitang ganyan. At hindi ko pa rin naman nagagawa yun. Pero yun, be considerate to others. Wag mong kapag merong aircon, lalo kung maraming tao, yung ginagawa mo na sosolohin mo yung mga aircon, sobrang nakakainis yun. Sobrang disrespectful, sobrang napaka-inconsiderate ng ganyang gawi sa ibang tao, lalo sa mga kapwa mo pasahero. So, yun. Kung ikaw ay naghahagel ng aircon sa mga public transport, or kung binabalak mong gawin yan, wag ganun, man. Yes, may ending. Parang may ending. Anyway, yun lang naman ang ating Hindi Ito Podcast episode or session 2. Sana magkita. Ang dilim. Tanggalin ko lang yung shades. At yun lang ang ating Hindi Ito Podcast session 2. Sana kung may nakikinig, comment kayo kung kung kailan nyo na-experience yung ganitong bagay, or anong mga experience na pagdating sa mga naghahagil ng air conditioner.
At comment rin kayo kung tungkol dun sa ano yung pinag-usapan natin kanina sa sa chat mo na. Kung baka meron kayong mga journey na gustong simulan or medyo nag-aalangan pa kayo kung sisimulan ninyo hindi. Simulan niyo na pare. Comment niyo naman kung ano yung mga gusto ninyong simulan na mga bagay na medyo anxious pa kayo ngayon. Baka meron mag-comment rin makatulong kung ano mga paghahanda ang pwedeng gawin, di ba? Ayun lang kasi ilang minuto na ba ako nagsasalita? 52 minutes. Hay. Meron ako nakalimutan sa morong pero sige, next time na. At ayun, salamat sa mga manunood sa mga manunood ng Hindi Ito Podcast Session 2. At maraming salamat. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na session. At hindi ko alam kung paano tatapusin pero hanggang rito na lang. See you soon. Peace out.